Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2. 2 por 2. Yung music natin, pang bad boys yan, pero good boy yung ating kakausapin. Yun, ganun sana. Masabi natin si Transportation Secretary Giovanni Lopez. Secretary Bano, ay magandang morning. Ay, magandang umaga po, Kuya Tunying at Kuya Jerry at sa lahat po ninyong fans. Gumagawa po kayo mas lalo, Kuya Jerry. Ay, siyempre. Lalo na kayo, Sek. Pero kanina pa namin pinag-uusapan ni Kumbatsero. Parang recharge and fresh na fresh kayo. Opo. Nakapagbakasyon po. Ayun, nakapagbakasyon. Importante talaga bakasyon. Oo, parang 3 taon na siyang nagpapaalam. Magbakasyon, ngayon lang napayagan. Opo. Secretary Banoy, pakiklaro nyo nga po itong inilabas nyong kautusan tungkol sa bawal ng kumpiskahin ang driver's license ng mga motorista kung sakali na sila magkaroon naman ng violation. Go ahead po, Secretary. Tama po, Kuya Anthony. No? So, nung last Friday po, January 9, tayo po ay naglabas ng Transportation Memorandum Circular kung saan sinasabi natin sa LTO, inatasan natin sila na kapag may traffic violations, sinususpend po natin ang pagkukumpiska ng actual driver's license po. Para bigyan po natin sila ng 30 days para ayusin ang mga iba't ibang mga polisiya dito, mga iba't ibang circulars. Kasi kami po mismo, pati mga enforcers, meron pong kalituan dito. No? So kung kami po ay mismo ay nalilito kung ano po yung tamang polisiya, o for example, yung isang enforcer dito, iba yung kanyang, kumbaga, iba ang kanyang interpretasyon. Pagdating sa ating mga deputized traffic enforcers din, iba ang kanilang interpretasyon sa kanilang sa dapat na polisiya. Nararapat lang po na kami mismo ay ayusin muna namin ang polisiya at dapat lang din po na isuspende ang ating pag-confiscate ng actual driver's license. At ang pangalawang kautusan po natin ay yung 15 days kung saan ayusin o isesettle ang violation ng isang apprehended motorist, gawin pong 15 working days. Ang rason po working days po. Ang kadahilanan po dito ay simple lang. No, binibigyan natin ang ating motorista ng 15 days, no? Tapos ang gobyerno naman po, hindi naman po 15 calendar days na pumapasok. Sabado at Linggo, holiday, wala naman po kaming pasok. So gagawin lang natin patas dapat ang pagkikipag-ugnayan natin sa ating mga motorista. So wala nang mangyayaring pagkumpiska kahit anong violation, kahit na anong traffic enforcer, MMDA man, LGU, wala nang NLEX, SLEX, wala nang confiscation ng kahit anong traffic violation, Secretary Banoy. Kuya Jerry, liwanagin ko lang po, no, yung aming Transport Memorandum Circular, yan po ay saklaw niya ang aming LTO at saka deputized traffic enforcer. Pagdating po sa LGU at saka MMDA, ang alam ko po meron ding kautusan. May existing order po ang DILG na wala pong confiscation po ng actual license. Pero hindi po sila, ibig sabihin po, no, yung circular na yun ay hindi po saklaw ang ating mga local government at saka MMDA kasi iba pong it's an independent agency. Ang sinasabi lang po natin, yung sa atin ay saklaw ko po ang LTO at yung mga dinedeputize po namin na traffic enforcer, for example, sa SLEX, sa mga expressways po namin. Okay, mag-senaryo po tayo, no? So, halimbawa po at ako ay nag-speeding sa SCTEX o kaya sa TPLEX na napakasarap mag-speeding dahil sa ang ganda nung kalsada. Ulihin ako ng i-flag down ako ng deputized enforcer po niyo doon. Pagkatapos po titikitan ako, tama po, Secretary? Tama po. Titikitan Tama ako. po. Opo. Pero hindi niya kukunin yung lisensya ko. So ano po yung tutubusin ko sa pag magbabayad na po ako?
Tama po. Thank you po, Kuya Anthony. Maalala nyo kapag natiketan po kayo, may binibigay po ang ating enforcers na tinatawag nating TOP. No, yun po yung ticket ninyo, Temporary Operator's Permit. At yun din po, yung kung saan nililista ng enforcer yung violation. Kung overspeeding, isusulat niya po yung overspeeding. Yung TOP po, yun po yung magiging basehan, no, ng inyong penalty, fine, at yun po yung gagamitin yung pambayad. Ngayon po pwede na pong gawing online din po kasi yan. No, kapag binayaran nyo online at yan naman po ay mare-register sa ating sistema, no, sa ating portal, maayos yun na po. Kumbaga wala na po kayong issue sa inyong violation. Hindi na rin po kayo maabala na pumunta pa sa mga LTO district offices, LTO central para tubusin ang inyong lisensya. Kasi po ang nangyayari, ito po based on my experience po, no? Ako po ay taga Tugigaraw, parati ko pong sinasabi. Opo. Kapag uuwi po ako sa Tugigaraw o mga kasamaan namin, kapag kami po ay nahuli, sabihin natin sa SCTEX, NLEX, TIPLEX, kung Hassle pauwi talaga. po kayo, alam naman po, babalik pa kayo. Hassle talaga Uwi pa eh. muna ito Tugigaraw. No? So yung oras na rin yun po, wala na po kayo lisensya. Yung TOP, 72 hours lang. Alam ko po na sinasabi natin, kasi may paglabag ka. Tama naman, may paglabag ka. Pero may pamamaraan din naman ng gobyerno na mas gawing convenient. Kung ba tunay na serbisyo publiko, pwede mo na mabayarang online yan eh. So kung nabayaran mo na online, ibig sabihin pwede na. At nade-demerit ka naman po. Lumalabas naman sa inyong portal, sa inyong registration o sa inyong mismong driver's license account na ikaw mismo ay may mga violations. May pagkalista naman, masisigurado naman sa panig ng mga enforcers. Yun lang po yung sinasabi natin na hindi kailangan abalahin masyado ang ating mga motorista. Mas lalo na yung mga sinasabi nating mga maayos naman ng motorista. May pagkakamali kahit papaano, pero hindi mo na kailangang abalahin para lang offenses. tubusin ang kanilang malisan. Mas lalo po, ito po, ang dami ko pong narinig, yung mga OFW, no, taga ibang lugar, maybe taga Cebu, ibang bayan. Kapag yan po nahuli, pauwi na lang, pamasahe na, tutubusin pa dito sa Central. Ang dami po ang dami pong problema na kaya namang gawing mas epektibo at mas maayos para sa ating kababayan. So, pwede po palang makalimutan ko na yung lisensya ko. Ano ba, naiwan ko sa bahay yung lisensya ko at nagmamaneho ako. Okay lang po ba yun? Alam niyo po, no, ito po yata hindi alam ng ating kababayan. Meron po, naglabas po ang DOTR ng sinasabing isang department order kung saan pwede nyo pong gamitin ang sinasabi nating e-driver's license. Meron na May pala, no? e-driver's license na po. Meron In pala, other no? words, basta po, for example, wala po kayong actual physical card, no? Pero may e-driver's license ko at kayo po ay nahuli, meron kayong paglabag, sabihin natin, ang gagawin nyo lang po, ipakita nyo sa enforcers yung e-driver's license nyo na to be accessed through the LTMS portal. At yan po ay allowed. As a matter of fact po, ang E-driver's nakalagay sa license. ating department order, specific po yun eh. The enforcers are enjoined to accept and recognize the e-driver's license. Nakalagay pala. So, paano ko paano makukuha yung e-drive? Pwede ba yan na pipicturean ko lang yung driver's license ko? Hindi po. Iba yata na yun. Kapag kumukuha po tayo ng lisensya o nagre-renew po sa LTMS portal, meron pong kakibat siya na e-driver's license. May account po dapat ang ating driver's license holder. Yun po kailangan nyo po i-access at papakita sa enforcers. At ito po ay isa din sa rason kung bakit hindi naman kailangan i-confiscate ang actual physical license. Kung paano po kapag ako po marunong, no, may alam sa existing policy at ako po ay nahuli, ipapakita ko yung e-driver's license ko. Kumpiska Ito yung po, cellphone. ano po, sa account mismo. Anong kukuhanin niyang lisensya sa akin? Kuhanin niya cellphone ko, di nakagulo na. Kaya, Tama na. so, So, ano pong gagawin na Sek? Pupuntahan lang yung LTMS portal. Yes po. LTMS portal, may sariling registration po ang ating mga, kapag ako po kumuha ng lisensya sa LTMS, may sariling account na po kayo dyan. So, kung Basta pala, po kapag kayo- actually Opo. maganda rin po yan, Secretary. Doon sa, ito naisip ko lang ngayon, kung peke yung paraan, o mali yung paraan ng pagkuha mo ng lisensya, o wala ka naman talagang totoong lisensya, at peke lang yung hawak mong lisensya, mabibisto ka din eh. Kung
kung ang gagamitin, kung i-require ng enforcer, halimbawa o ninyo, na yung LTMS portal lang gamit, wala ka ka palang portal. Tama po. O kaya wala ka Tama palang po. e-license, ano? Oo. Tama po. Mas katiwa-tiwala pa pala ngayon yung e-license. Oo. Yes po, tama po. At ang nangyayari nga po ngayon, 'di ba, yung mga alam naman po natin, yung mga nahuhuling mga lisensya, nag-affidavit of loss lang po eh. Oo. Ayun. 'Di ba? Kaya nagkakagulo po. And other than yung issue ng corruption. Yun po iniiwasan po natin 'yun. Pagka po ba, halimbawa, nakabayad na po ako, no? Nag-violate po ako ng traffic rules, tapos natikitan ako, tapos nagbayad ako online, matik po ba yun? As in, nakasync ba yun? Matik ba na mabubura na yung kasalanan ko pagka nakabayad na ako? Hindi po mabubura ang yung kasalanan, pero mabubura po yung penalty nyo. At may demerit po. No? May demerit, Hindi po mabubura yung... Opo. So Hindi magkakaroon... po, it will not extinguish your prior violations, but it will just allow you po na to use again your vehicle. Now you're driving with a proper license, with a valid license. Nako, ang ganda. Teka May muna. demerit. Ito po ba'y order lang sa inyo o ng Pangulo o diskarte nyo bang sarili to? Ano bang, nabalitaan ko kasi noon last week, parang ang Pangulo pa sana ang mag-a-announce eh. Tama po. Tama po. Ito po alam niyo po ang Pangulo, parati niya po nga sinasabi na kailangan natin na ayusin ang ating mga pulisiya. Ito pong ginawa natin ngayon na ito po ay isa po talang kautusan ng ating Pangulo. No? Na ayusin, aralin nyo muna at parati niya nga sinasabi na just make sure na yung ating mga kababayan hindi mahirapan. At ito po isang pamamaraan na we can still enforce kung ano ang dapat na patakaran sa trapiko, but in the same time ay mabibigyan natin ng konting kaginhawaan ang ating kababayan. So Pangulo pala mismo ang nanggaling yung bagong patakaran na yan, Sek? Opo. Okay. Teka muna, ito ba in reaction o in response to James Dickens' complaints? Ako po, no, to be honest po, no, may dalawa kasing issue nung kay Mr. Dickens. Una, yung sinasabi nating substantive issue. Yun naman walang contest, may violation talaga, no? Ang pangalawa po, yung sinabi din procedural, yung pagdating sa working days at calendar days. Ako aminin ko po, no? Nalaman ko po 'yan mga Wednesday last week. Opo. No, yung ako po naka-on leave pa at that time. Opo. At nung nakita ko po yung sitwasyon talaga pagdating sa working days, sabi ko talagang mas mainam na ayusin natin yung ano bang tamang definition ng 15 days, Opo. calendar days and working days. At nakita ko rin po, at yan po, aminin ko na yan po ay naging resulta ng naging viral po kasi. Naging viral. Lumabas social media na ang katanungan po ay paano kami magbabayad ng aming multa o pag magkukunin ng aming lisensya kung Sabado, Linggo, sarado ang ating mga opisina ng gobyerno. At sinabi ko naman po, tama naman, no? Hindi ko naman ma-require ang aming kasamahan sa LTO na pumasok na Sabado at Linggo at holiday. So nararapat lang na gawing patas po ang serbisyo ng gobyerno sa ating mamamayan na ang transaction ay mga working days lang po. At saka dapat, alam nyo, Secretary, mukhang kailangan din talaga, hindi lang sa LTO, hindi lang sa mga DOTR attached agencies, kundi sa iba pang mga government agencies na nakikipagtransaksyon sa ating mga kababayan, na pagka binanggit yung number of days, it should be working days, hindi calendar days lamang. I fully agree po, no? At ang isa naman kasing punto ng interpretasyon na naayon daw po sa rules of court, calendar days daw ang default. Ang sinasabi ko naman po parate, iba naman yung rules of court natin, no? At ang usually po diyan ang may obligasyon ay ating mga abogado. Ang pinag-uusapan natin pagdating sa LTO, ito yung mga mga jeepney drivers, ganyan. Hindi na, we have to, kumbaga andito po tayo, ang pulisiya parati po dapat natin na sinasabi ng Pangulo ay makatao. Hindi naman natin kailangan pahirapan just in order to enforce yung ating mga traffic rules and regulations. Opo.
Secretary Banoy, maraming salamat. Baka meron pa kayo i-announce. Baka meron kayo i-announce para sa ating mga kababayan. Go ahead po. Wala na po, Kuya Tonying. Papa-interview na lang po ako. Opo, saka baka Opo. magko-commute pa kayo ngayon eh. Mukhang nasa bahay pa kayo eh. Nasa bahay pa po. Opo, thank you Thank po, you, Sec. Secretary Thank you po. Banoy. Ingat po. Thank you po, Kuya Tonying. Thank you po, Kuya Jerry. Salamat po. Maraming salamat po si Secretary Banoy Lopez. So,